So, hello guys, good morning sa everyone. So, lahat na ba is na-challenge dyan sa 500 pesos na yan na kesyo budget daw this coming Noche Buena? As per DTI, mapagkakasya daw yung 500 pesos na yan good for one family, 2 kids, and included na dyan yung parents, yung nanay and tatay. So, bali, ang pumapaloob is 4 members of the family. So, yan. Ngayon, kaya kong i-budget dyan at mapagkakasya ko yung 500 pesos na yan this coming Noche Buena kung merong time machine ngayon papuntang taong 1990. Yes, tama kayo dyan guys ha. Kasi sa taong 1990 na yan, ismulat na ako sa kaisipan at elementary level na ako dyan. Alam nyo ba, noong 1990 na yan, is 18 pesos per kilo ang galunggong. Ngayon, nato lang, recently is nagtanong ako kung magkano ba ang per kilo ng galunggong. Alam nyo ba kung magkano? Nasa 300 pesos per kilo ang galunggong. Isda pa lang yan guys ha. What if kapag karne ng baboy at baka, tapos yung manok, gulay, mga condiments. Yung tinutukoy ko na condiments is yung sibuyas, bawang, luya, sili, pamintang buo, pamintang durog, etc. Mga asin na yan. Basta, belong siya sa condiments. Okay? Ngayon, hindi naman nananatili yung mga presyo ng manok, ng karne ng baboy, karne ng baka. Kasi, araw-araw yan is may pagbabago. Okay? Tandaan niyo yan. Hindi siya nananatili. Halimbawa, ang per kilo ng manok ngayon is 160. Hindi siya mananatili ng araw-araw is 160. Pwedeng bumaba, pwede rin tumaas ang presyo ng manok. Ganon din, yung presyo ng karne ng baboy, karne ng baka. In short, hindi talaga siya mapapanatili sa isang presyo lang in one day. Araw-araw yan is nagbabago yung presyo. Depende yan sa market. Okay? Tandaan niyo yan. Diyan pa lang sa condiments na yan, yung 500 pesos na yan is kulang na kulang pa. Magkano? Halimbawa, magkano ang per kilo ng sibuyas ngayon? For example, ang per kilo ng sibuyas ngayon is nasa 250. Ngayon, ang per kilo ng bawang ngayon is nasa 200 pesos per kilo. Okay? So yan, kung bibili kayo ng 1 kilong bawang, 1 kilong sibuyas, basta hindi bababa ng 1 kilo ang bibilihin ninyo ng mga condiments, yung 500 pesos na is kulang na kulang pa. Okay, sabihin na natin na imbis mag-grocery tayo sa mall, sa hypermarket, sa supermarket, try din natin mamalengke sa wet and dry market. Okay, kung tutuusin, upon checking ng price, compared dun sa wet and dry market, is medyo mataas yung presyo doon sa hypermarket or sa supermarket, sabihin na natin sa loob ng mall. Okay, medyo mataas ang presyo doon kasi ang binabasihan doon is naka-aircon, convenient, komportable, yan, hindi hindi madumi, etc. Pero medyo mataas ang presyo doon kumpara sa wet and dry market, okay? So yan, halimbawa, pumunta ka sa isang wet and dry market. Naghahanap ka ngayon ng package na spaghetti with sauce. Ngayon, ang spaghetti with sauce, ang presyo is nasa 145 pesos. Depende pa yan guys sa brand ng bibilihin ninyong spaghetti, okay? Na kasama na yung sauce. Sabihin na natin, ang pinakamababa is 145. Ngayon, aside for that, syempre, package niya yan. May pasta, tapos may spaghetti sauce. Syempre, hindi mawawala dyan yung mga condiments. Ipangahalo natin. Bawang, sibuyas. Ano ba ang ihalo natin sa spaghetti? Kung gusto ninyong bongga, is bongga talaga. Bibili kayo ng hotdog. Bibili tayo ng cheese. Bibili tayo kung optional lang naman yung corned beef. Yan. Kung gusto niyo ng corned beef or yung ground beef, ground pork, bumili kayo. Okay? Pero sa amin, dahil kami lang naman ang mag-iina dito, ang inihalo namin is corned beef. Depende na lang yun sa amin kung ano gusto ba namin, giniling na baboy, giniling na baka, ang bibili namin. Pero, at this moment, sa sobrang pagbabudget, is inilalagay namin is corned beef. Ngayon, what if kung gusto ninyong dagdagan pa ng pang-salad. So, bibili kayo ng fruit cocktail na 1 lata at depende pa yan sa laki ng lata na bibilhin ninyo. Siyempre, doon kayo makakatipid sa malaking lata compared doon sa maliit na lata. Okay? Ngayon, halimbawa, ang nagkakahalaga ng fruit cocktail is yung maliit is nasa 100 plus. Tapos yung pinakamalaki is nasa 300 plus pesos. Siyempre, yung fruit cocktail na yan is hindi mawawala yung mga fruit salad na yan. Di ba? Pang fruit salad na yan. Andiyan yung nestle cream, hahaluan ninyo ng gatas. So yan. Yung iba naman kasi is, ang ginagawa nila is buko salad. Eh magkano ngayon ang buko salad? Di ba? Kapag ordinary days, ang presyo ng buko salad is nasa 30 plus. Okay? Hindi ko lang alam ngayong darating na holidays, ngayong darating na Kapaskuhan, kung magbabago ba ang presyo or magtataas yung presyo ng buko. So, i-check natin yung presyo na yun sa susunod na vlog video ko. Next is, what if kung gusto ng mga anak mo cake? How much yung cake? Yung roll lang yung mahabang roll lang. Sabihin na natin nasa 200 plus at depende pa yan kung saan kayo bibili, sa yellow ba or sa red ba. Diba? Na bilihan talagang ng cake na kilalang kilala. Sa yellow or sa red. Okay. Kasi madalas kaming bumili red. Tapos, kapag nagustuhan namin, yellow. Kasi recently, nag-birthday yung anak ko, bumili kami ng cake, dito kami kay yellow. Yan. So, nagkakahalaga yun ng 600 pesos at depende pa yun sa ano na gusto mo, flavor. Kung chocolate ba? Siyempre yung chocolate medyo mataas ang presyo.
komparado dito sa vanilla, kumpara sa mocha, yan. What if, kung gusto pa ng mga anak ninyo maglumpia? Siyempre, di mawawala yung Shanghai, di ba? Sa hapagkainan kahit anong okasyon na yan. Siyempre, ano ba yung mga ingredients na bibilhin mo? Kailangan kompleto kung gusto ninyo ng masarap. Andiyan dyan yung giniling na baboy. Andiyan dyan yung carrots. Ay, madami pa. Diba? Lumpia wrapper. So, yan. So, yung 500 pesos ninyo yan, naiisip ba ninyo na magkakasya yan dyan sa lahat ng mga products or panghanda this coming Noche Buena? Kahit na ba one family kayo, hindi talaga magkakasya yung 500 pesos na yan. Ang suggest ko lang, DTI, is ibaba ninyo yung presyo ng mga bilihin. Yan ang pinaka number 1 na tutukan ninyo. Okay? Kasi dito sa wet and dry market, ang lagi nilang sinasabi, kaya sila nagtaas ng presyo dahil nga is nagtaas din ng presyo yung supplier nila kasi ang dahilan is bumabagyo. Hindi naman siguro araw-araw bumabagyo, di ba? Para maapektuhan ang kanilang pag-harvest ng gulay kung saan mang lugar yan, sa probinsya or dito lang banda sa atin sa Maynila. Di ba? Ngayon, yan natutukan ninyo DTI. Huwag ninyong tututukan yung 500 pesos na yan na dinidemand ninyo yung lahat ng tao na mapagkakasya yung budget na yan this coming Noche Buena. Kayo, challenge ninyo yung sarili ninyo at i-video ninyo na yung 500 pesos na yan is kaya ninyo mapagkasya this coming holiday. Sige nga, I challenge you.